At gusto nyo maiba naman, meron ako sa inyong ituturo ngayon na creative plant styling para sa kanila. No? Paninilaw, pinutol na natin, tapos winater propagations natin siya. Ayan na, may tubo na siya. Plants, ayan, yung snake plants natin. Tapos, babalutin lang natin yan ng ayan, kusot. No? So, gagawin lang natin yung parang mga bola-bola. So, ito na nga po, natapos na natin yung ating Kokedama snake plants. And this one, yung ating... Hello everyone! This is Sir Misunawa ni Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kayo ba yung mga merong snake plants na parang nagsasawa na kayo dun sa pagdi-display sa kanila? At gusto nyo maiba naman? Meron ako sa inyong ituturo ngayon na creative plant styling para sa kanila, no? At malalaman niya sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ngayon ng araw na ito, nandito tayo sa ating Snake Plants Paradise. Yung mga collection ko po ng mga snake plants. At meron akong naisip na panibago na naman na idea sa pagdi-display sa kanila, no? Tara, samahan nyo ko dahil yung iba sa inyo minsan nagka-cut ng mga sobra-sobrang dahon ng snake plants. Huwag nyo po yung itapon, ano. Pwede nyo po yung gawing bagong idea o bagong plant display na talaga namang kaakit-akit. Tara! And isa rin ba kayo dun sa mga nagkakaroon ng problema, no, kapag nagkakaroon ng mga spot yung inyong mga snake plants? Pwede nyo siyang ikat, no, yung mga yan. At halimbawa, ito lang yung kukunin nyo, yung pinaka-upper, ano. Tapos yan, huwag nyo basta-basta itatapon kasi meron tayong gagawin dyan, ano, na paraan ng pag-display. Mahalagang ang role niyan sa paggawa nung sinasabi ko sa inyong Kokedama snake plants, ano. Tara, pakita ko na sa inyo yung mga pinutol ko po na dahon ng mga snake plants. At ngayon ay meron ng mga ugat, ano. So, eto na po yung ating snake plants na yan. Nung nakaraan po kasi ito nagka-problema doon sa kanyang pinaka leaves, ano. Nagkaroon siya ng paninilaw, pinutol na natin, tapos winater propagations natin siya. Ayan na, may tubo na siya at meron na po siyang mga ugat, no. So ang gagawin po natin is ayan, mag Kokedama tayo, no, gamit itong mga snake plants kasi ayan, Kokedama kami dito. Ipakita ko sa inyo. Teka muna, tayo ka muna dyan. And yan, gamit nitong ating pinaka Coco ano to, dust na to, no, Coco dust o yung ano ba sa Tagalog to, kusot. Yan, yung kusot natin, gagawin natin is babasain lang natin. Ito na yung ating ihanda instead of yung mga ginagamit natin sa Kokedama ng mga dahon-dahon. Snake plants po yung gagamitin natin, ano. So pakita ko sa inyo etong kusot, lalagyan lang natin yan ng tubig, ano, and simulan na natin. Okay, simulan na natin yung paggawa. And makita nyo meron niyang tayong yan, kita nyo, basa-basain natin, tapos yan, pipilipitan lang natin. Ang gagamitin natin is itong ano, kusot para iwas fungus, ano. Mas okay kapag ito yung ginagamit. So kunin na natin yung ating snake plants. Ayan, yung snake plants natin. Tapos babalutin lang natin yan ng yan, kusot, no. So gagawin lang natin yung parang mga bola-bola, no, para dagdagan pa natin. Ito kasi unti-unti namin yung paglalagay ng mga tubig para yan, mabilog siya. Actually, pwede naman dito lupa, kaya lang mas pinili natin kusot kasi nga para iwas pagka fungus yung ating plants, no. And yan, makikita nyo na bumibilog na yan. Pag bumilog na yan, gagawin natin is lalagyan na natin ng moss.
So, kapag nakabilog na tayo, lalagyan na natin ito ng moss. So, ito naman yung moss niya. Ito yung moss natin. Ayan. And, kuha lang tayo ng moss. Kasi lalagyan natin yan doon sa paligid ng ating pinakabilog. No? Ayan lang yan. Ayan. And, ayan siya. Ayan, tutin natin yan. Ayan. Kasi pinakaba naman. Ayan. Yung moss nyo po, kasi yung mga moss, nakukuha po yan ng tuyo pa, no? So, ginagawa namin, nilalagyan namin ng tubig. Yan. Kaya binababad namin sa tubig, tapos bigay natin ganyan konti, iwalay natin, saka natin itatapal, no? Yan, para maging bola-bola yung itsura niya, no? At magkaroon ng korting bilog-bilog. So, itong ating kukadama na ito, medyo malaki ito kasi tingnan yung ating snake plants. Malaki siya. Unlike yung mga ibang kukadama natin dito, maliliit lang. Yan. Yan. Para maging bilog siya. Tapos yan, piga-pigain lang natin. Ang mga bilog. Ayan, bibigogin lang natin siya ng bibigogin. Ayan, ayan. Ayan. And, ayan, bilog na siya. So, ito, tatalian na natin to ng pinaka string niya, no? Pwede kayong gumamit na transparent na tali, no? Yung tamsi, yung tinatawag namin tamsi. So, ito na yung ating kokedama sample, and mamaya tatalian na natin yan. Pakita ko sa inyo pag natalian na. So, teka muna, meron pa tayo sa variety dito. So, lapag muna natin yung isang snake plants, and ito rin, meron na siyang roots. Ito naman yung silver na metallica, no? Or ang tawag din dito is silver siam. So, pero ito curly kaya nakakatuwa. Ayan. Ito medyo maliit lang, kaya parang madali lang itong pagkakaman. So, hindi lang yan. And another one. Ito, bilog siya. Tawag nila kanina dito parang ano eh. Ang tawag nila dito niyog. Niyog na niyog. So, pwede nyo na siya kaliit. Ayan, makakatayo na siya. Pwede na yan. So, ngayon, nalagyan natin itong ating moss ulit. Ayan. Nalagyan tayo dyan. Ayan. And, laro ulit. Ito naman. Tapos pilipitan lang natin. Patay yung pipilipit ng labada. So, ito. Parang pipilipitan natin. And, another one. Moss. And, ito sa ilalim. Tayo. And, yan naman, bibilog na yan eventually. Tapos yan, tatalian na lang natin, ano. Kita namin sa inyo pagtapos na yung ating pagtapos. So, eto na yung ating mga nagawa na kokedama. Ang gagawin natin is tatalian na natin, no? Yung transparent na yan, pinaka tamsi. Sa gayon, siya ay maging mahigpit, no? Kasi pag natuyo yan, kaklash yung ating mga moss na nilagay, ano. And gawin lang natin, study lang natin siya, palibutan nyo lang po siya ng mga tansi. And ayan, magawa na kayo ng napakagandang kokedama snake plants, o diba? So putulin na natin ito at para ng gunting. Yan. Yan, ilalak na natin yung pinaka tali natin. Yan. So yun lang siya. Tali na natin siya dito. Tusok lang natin para malak siya. And ayun na, simple lang, ganyan gagawin natin. And dito rin sa isa na to, ganyan yung gagawin natin. Kaya lang, may napakita ko na sa inyo yung mga paparaan ng pagdi-display ng mga kokedama snake plants. So ito na nga po, natapos na natin yung ating kokedama snake plants. And this one yung ating Laurentino. Yan, pwede po siya i-display mismo, ganito na, ano, papatong nyo lang sa mesa, tapos limbawa, didiligan nyo lang, no, diligan nyo, tapos patuyuin lang, tapos pwedeng ipatong uli sa lamesa, ilabas, ano. Pwede rin naman po, kuha kayo ng pinaka basin, tapos patong nyo po sa basin, tapos pwede po lagyan nyo yan ng tubig, ano. Halimbawa, gusto nyo ganyan lang, oh.
Lagyan nyo lang po siya ng tubig na ganyan. And yan, pwede na po siyang display. Ano. Pwede rin naman po, kung halimbawa gusto nyo isabit, nakahang, nakakodama, no? Pwede po yan. Talian nyo lang po itong ating kokedama. Tapos po, isabit nyo na para po mas tipid sa space. Ano? So, yan po yung kakaibang at creative ideas para po sa pag-display ng snake plants. So, I hope meron kayo napulot dyan. At kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo po. Ano? So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na po yung paggawa natin itong ating kokedama na snake plants. Ano? And ang ganda niyan, ano, at bago at fresh na idea. Binigyan naman natin ng bagong touch itong mga snake plants, ano. At ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga nagla-like at nag-share at nagko-comment sa ating mga video, maraming salamat po, no. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD. Sa Sir Misunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!